Kahit humingi ako ng tawad sa kanya araw-araw, lumuhod ng paulit-ulit gagawin ko. Bigyan niyo lang ako ng pagkakataon na ituwid yung pagkakamali ko. Lagi kong pinagdadasal na sana kung mag-aasawa man siya, sana yung matino, yung totoong magmamahal sa kanya. Hinding-hindi ako papayag na mabalik sa'yo uli si Stella. Malalampasan mo rin yan. You deserve better, Stella. So many people out there are willing to treat you properly from the very beginning. Huwag kang sumuko sa love. Ano nangyari kay tatay? Nag-cardiac arrest ang daddy mo. Biglang nag-drop yung blood pressure niya. But we're doing everything we can to bring him back. Time of death, 4:42 p.m. Please take note. Mas mabuti siguro kung umuwi muna kayo para makapagpahinga. Okay lang ako. Samahan ko na lang yung tatay mo. Huwag mo kayong mag-alala. Kasikasuhin naman siya dito. Tatawagan ko nga rin pala si Bong para samahan ako sa punerarya. Atong, niready ko naman yung sarili ko sa ganitong sitwasyon. Di ba nga kasi cancer, lalo na yung kaso niya, malala, kahantungan tigo. Pero kahit ano palang paghahanda mo, hindi ka magiging handa kapag binasag na ng Diyos ang puso mo. Ginawa ko naman lahat, di ba, Ato? Nakita mo naman. Nalagaan ko siya sa abot na makakaya ko para gumaling siya. Alam mo ba, pinutakti ko ang langit ng mga dasal para gumaling siya. Pero kakampihan ba ng langit ang kasalanan? Itong mga nakarang araw, ang saya-saya niya. Saya-saya niya na okay na kayo, maayos na kayo, ikakasal ka na. Tapos, nagkabati na sila ni Aurora. Kanitong huli, napapatawa ko na ulit siya. Ano pala yun? Hindi na matutupad yung pangarap namin na tatanda kaming magkasama. Hindi ako, Ato. Iwan ako ng tatay mo. Nung may patawarin kami dalawa ng Diyos. I can't believe this, Rodrigo. Matagal mo na palang alam. Ba't di mo sinabi sa akin? My goodness! Ang importante, si Sarina. Ano? How are you coping? I'm okay, Dad. Nagkausap na kami ni Ato. Hindi naman niya papabayaan yung baby. Sarina, yan bang pinaniniwalaan mo? A verbal agreement amounts to nothing hanggat hindi nagkakapirmahan. What are you trying to suggest? Napapakasalan niya yung lalaking yon? Look, that guy is marrying another woman. At alam yon ni Sarina. Hindi pa naman sila kasal eh. This baby changes everything. Besides, he got our daughter pregnant. Dapat nang panagutan niya. Oh, please, Mom. Hindi na big deal yun.
So what? Kung nagkaroon ako ng baby out of wedlock, dami na single moms ngayon. Zarina, kapag nakasal ng lalaking iyon, mahihirapan ka nang makuha ang atensyon niya. Kapag nagkaroon na sila ng anak ng asawa niya, paano na yung baby mo? Believe me, mapapabayaan na siya ni Atom. Mapapabayaan na niya kayo. Yan pa talaga ang gusto mo mangyari? Eh di sige, pabayaan niya. Okay lang. Ang importante, nandito tayo for her. And Sarina, we will take care of you and the baby. I appreciate your concern, Dad, pero may point si Mami dun, ha? For the first time, nag-agree ako. Ayoko malimos ng atensyon para sa anak ko. Tama. My baby deserves a family. And I'll make sure Atom gets the memo. Tito Choleng? Oh yeah, and yung flight ko papuntang Cebu, mapapaaga pala, which means we're gonna need to give one of our patients his cardiopulmonary clearance para in any case matapos na yung operation niya. I'm gonna need you to coordinate with Dr. Caballas regarding the consultation, if that's okay. Okay po, Doc. You should pack your bags. Fly with me to Cebu. May problema ba unless you have like prior engagements? It's only a few days. Wala naman po. Then great. I mean, couldn't you use a change in scenery? I mean, you can do whatever you want. Pwede ka maglibang. Well, not everything. I mean, kailangan mo pa rin ang tuluan sa itinerary ko. But, seriously, it's Cebu. It's a great place to find peace of mind, if you ask me. Mars, sandali. Ano ba? Ano ba? Usap naman muna tayo. Ano pag-uusapan natin? Ang linaw-linaw. 'Di ba? Nakipagtulungan ko dun sa ex ko para paglihiman ako. Ano pa ba pag-uusapan natin? Mars, sandali. Ano ba, Daisy? Si Mang Artemio kasi. Patay na. Dog. Kain ka muna. Thank you. Inaayos na sa funeraria yung tatay mo. Kailangan mo na rin pumunta doon para makapili ka ng kabaong. Tsaka yung mga damit na gagamitin. Paborito ni tatay ito, ha. Sausaw yung alisal sa kape. Atom, ito na lang kaya pasuon natin sa tatay mo. Pina-alter ko dun sa palengke to kasi nga nangayayat yung tatay mo. Ito sana gusto niyang isuot sa kasal mo. Sorry. Okay lang, tita. Okay na lang paggamit natin. Total, wala rin namang kasal na magaganap. Alam na ba ni Stella na wala na si Tito? Paano kung sasabihin sa kanya? Kaya nino ko nga ayaw niyang makita. Sabihin mo na rin kasi malay mo kumalma yun. Baka nga magkaayos pa kayo eh. Atom?
Sorry for your loss. Kumusta ka? Oh, yung funeral arrangements, meron na ba? I have a friend who owns a funeral home. Pwede ko siyang tawagan. Sarina, huwag na. Nakahanap na kami ng punerarya doon sa kalala ni Bong. Pero, pwede naman natin ilipat si Tito. Mas magiging comfortable siya doon. Hindi, okay lang. Mas gusto ko rin yung simpleng libing at burol para kay tatay. I'm sure yun din yung gusto niya, kaya salamat na lang. Sige. Pero ako na bahala sa meals, ha? Para hindi mo naisipin yung coffee and food for the guests. And if there's anything you need, just let me know, okay? I'm here for you. Kami ng baby natin. Pamilya na tayo. Grabe, no? Ang bilis talaga ng karma. Kailan lang niloko ng atom na yun si Stella? O, yan agad yung balik sa kanya. Rico, wag ganyan. Hindi magandang asal yung parang natutuwa ka pa na namatayan yung tao. Tama ka dyan, Ma. Alam mo, Kuya, isipin mo na lang yung hirap na pinagdaanan natin nung namatay si Papa. For sure, yun din yung nararamdaman ngayon ni Kuya Atom. O, di sige. Siya na yung nakakaawa. Pero hindi ibig sabihin nun, nalusot siya sa kasalanan niya. Kaya ikaw, Stella, huwag kang magpapa-apekto. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil nakilala kita, Stella. Sandaling panahon na nagkasama tayo, para na rin ako nagkaanak. Pupunta ako sa burol. Anak, parang hindi naman yata tama. Sisiraan ka na ba talaga? Magpapakita ka tapos ano? Magpapaawa yung atom na yun. Gagamitin niya yung tatay niya para palumbutin ka. O, ikaw tong si Tanga, bibigay ka naman. Ano susunod doon? Magkakabalikan kayo, ha? Kuya, mag-ingat ka naman. Hindi ako tanga. Tapos na kami ni Ato, malinaw yun. Talaga ba? Ilang beses ka na sinaktan ng atom na yun? Tapos ikaw tong balik pa rin ng balik. Matino ba yun, ha? Ang sabihin mo, pagdating sa atom na yun, tanga ka lang talaga. Tama na! Grabe ka naman, Kuya. Lucha, dumadagdag ka pa eh. Anak, kilala mo naman ang kuya mo, hindi ba? Kapakanan mo lang iniisip niya. Natin. Naiintindihan ko naman, pero sana maintindihan niyo rin na may pinagsamahan kami ni Tito Artemio. Naging mabuti siya sa akin. At wala naman siya kinalaman doon sa naging kasalanan ng anak niya. Paano, pagpunta mo doon, sino kakausapin mo? Kayo na makikiramay. Kay Atom din, di ba? Sabihin mo nga sa akin, sino mapupuntahan mo? Si Artemio o si Atom? Atom, kumain ka na ba? You want me to get you some food? Pinaluto ko kay Judah yung favorite mo. Hindi na. Busog pa rin ako eh.
Sa makalawa na ibibing niya. You can count on me to be there. Sasama din ang Daddy. Wanda. Nakakaya. Maabala pa siya. Hindi ka naman abala. Hindi ka na naman iba kay Daddy. Lalo na magkakaanak na tayo. Sarina. I get it. Huwag dito. Huwag mo naman sana mamasabain. Pero, magulo pa utak ko eh. Kamamatay lang ni tatay, oh. Kakaiwalay niyo lang din ni Stella. You're waiting for her condolences. Huwag mo na hintayin yung hindi darating. Nandito naman ako eh. I can offer all the comfort you need. Kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo, Sarina. Hindi lang dahil dito sa pakikiramay mo, kundi sa lahat ng naitulong mo para kay tatay. Hindi ko makakalimutan yun. Alam mo naman na ginawa ko lahat ng yun para sa'yo, di ba? Go ahead na, guys. Please, kayo na muna bahala kay Atom, ha? Make sure na makakain siya. And Bong, if there's anything he needs, tawagan mo lang ako, okay? Sure. Ingat, ma'am. And the best acting girlfriend for a very supportive role goes to Zarina Montalibano. I would like to thank my mom and my dad for this. Uy, grabe naman kayo. Love, concern lang si Zarina kay Atom. Buti nga siya nandito eh. Yung isa. Love, hindi mo naman masisisi si Stella. Nasaktan yung tao eh. Ha, isipin mo rin, di ba? Ako nga best friend, di ba? Dinededma niya. Ano pa kaya si Atom? Love, nasasaktan din si Atom. Nawalan siya ng ama. And of all people, dapat si Stella ang pinaka nakakaintindi kasi namatayan din siya ng tatay. So, Love, obligasyon ni Stella ang makiramay regardless of how she feels? Love, hindi yun. Ang sa akin lang, sa sitwasyon na ganito, dapat isang tabi niya muna yung feelings niya. Love, paano? Baka nakakalimutan mo, Kinaliwa ni Atom si Stella. Ibang klase kaya yung sakit nun. Palibhasa kasi, lalaki ka. Kaya gets na gets mo yung panloloko tsaka pangangaliwa ng kaibigan mo. Marjo naman eh. Para ka naman di tropa ni Atom eh. Huwag ka naman maging unfair kay Atom. Hindi ako unfair sa kanya. Fair lang ako kay Stella. Excuse me. Nilayasan ka ng jowa mo. Ikaw kasi, yung mga theory mo eh. Nung nagpasabog ng katabayan sa langit,
Pumila yun para mauna. Sinalo lahat eh. Gano'n na ba kayo katagal ni Marijo? High school. High school? Wait, I think you have found your true love. Your one true love. You'll be together forever for the rest of your life till the end of days. That's what I think. Happy for you. Di mo rin masasabi. Look at Atom. Sure na siya kay Stella. Pero tignan mo naman kung saan nauwi. Tita Chaleng. Stella. Pasensya ka na. Wala pa si Atom eh. Hindi po siya yung pinunta ko dito. Si Tito Artemio po. Nakikiramay po ako sa inyo. Nandito na po ako. Hindi po talaga kayo matiis. Salamat po sa maikling panahon na naging tatay kayo sa akin. Salamat po sa lahat ng pagmamahal ninyo. Sa pagtanggap ninyo. Pasensya na po kayo. Hindi ko matutupad yung pinangako ko sa inyo, hindi iwan yung anak ninyo. Mamaya pa darating si Atom. Hindi si Atom yung pinunta ko dito. I'm glad you came, though. Gusto rin talaga kita makausap eh. Ito lang pag-uusapan natin. I heard nag-iwalay na kayo. After nang ginawa niyo, ano na-expect mo? Hindi ako tanga. So, I'm not here to fight. Naiintindihan ko sa kanang gagaling. And for that, I'm really, really sorry. Hindi naman namin ginusto ni Atom na humantong sa ganito. Zarina, irespeto na lang natin yung buhay ni Tito Artemio. Pagpatuloy mo na lang yung pagpapel mo. Total, diyan ka naman magaling. Maybe it was fate that brought us together. Kasi hindi naman talaga namin pinlano to eh. I was okay on my own. Tapos kayo ikakasal na. Pero nagkaroon kami ng baby eh. Maybe Atom and I are really meant to be together. Nakakahanap ka rin ng lalaki para sa'yo.
Hindi ko kailangan ng awa mo. Iyong-iyo na si Ato. Iyong-iyo na yung pinaglumaan ko. Grabe, akala ko magsasampalan kayo. Subukan lang niyan sampaling ako. Siguradong siya ang masasaktan. I don't have a strong jawline for nothing. Huwag na naman po babanggitin kay Atong to, ha? I'm Zarina. Hello, I'm so happy to finally meet you po. Sino nga pala kayo? Boss ko siya. Nice to meet you. I think we're more than that. Bigyan mo pa ako ng isa pang chance. Pagtatrabaho ko, parang mabalik yung tiwala mo. Ituloy natin yung kasal. Nandito na si Doc Rowan. You ready? Nandito na po si Mayor. Ready na po kayo? Wala pa kasi yung mapapangasawa ko eh. Sige po, 10 minutes. Thank you.